Noong unang panahon, ayon sa kwento ng mga matatanda, malaya umanong nakikisalamuha ang Diyos ng kalangitan sa mundo ng mga tao. Nagkakatawang tao ito at lihim na nakikipamuhay kasama ng mga nilalang na kanyang naatasang mga laga at maging tagagabay ng mundong kanyang nilikha. Siya, si Bathala, ang makapangyarihang Diyos. May mga kasama siyang ibang Diyos na tahimik at mapayapang namumuhay sa kaluwalhatian, ang tahanan ng mga Diyos at Diyosa. Sa lahat ng ito, si Bathala ang pinakamakapangyarihan at pinakaama ng lahat ng mga Diyos at lahat ng kanyang nilikha. Kasama niyang naninirahan sa kaluwalhatian ang kanyang mga anak. Siya si Tala, ang Diyosa ng mga bituin. Gaya ng mga tala sa kalangitan, siya'y nagliliwanag sa lahat at napakahirap pantayan. Bukod sa ganda niyang nagniningning, may boses siyang sa'yo'y magpapahambing. Siya si Mayari, ang maganda at pinakakaakit-akit na Diyosa ng buwan. May angking kagalingan na rin ito sa pagpinta. Siya naman si Hanan, ang Diyosa ng bukang liwayway. Salita niya'y makapangyarihan, matalinhaga, ngunit nasasamahan ng ritmong pumupukaw ng tenga. Pakinggan mo ang kanyang mga tula ng Diyosang si Hanan. Ama! Ama! Mga anak, Amang Bathala, naparito po kayo sa aming libangan. hindi ako nagkamali sa mga katangiang pinagkaloob sa inyo. Ang bawat isa sa inyo ay kaikitaan ng galing na hindi kayang tumbasan ni naman. Ikinagagalak po namin na inyong nagustuhan ang bunga ng aming mga talento. At lahat po ng ito'y laking pasasalamat namin sa inyo, Amang Bathala. Halika kayo, may ipapakita ko sa inyo. Ito ang likhang sining na aking ginawa. Ang sangkatauhan. Mga buhay na nilikha. Matagal na panahon na nakalipas ng aking silang iguhit sa aking mga kamay. Mga nilikhang di man katulad ninyo may kapangyarihan, ngunit may kakayahang maging magaling sa alinmang larangan gustuhin nila. Larangan? Ano pong larangan, Amang Bathala? Tala, tulad ninyo magkaapatid, ang mga tao ay may kakayahan. Hindi man nila dito nalalaman, ngunit may kagalingan silang kailangan nilang tukosin sa kanilang mga sarili. Tulad ninyo, maaari silang maging pintor, mga awit, manunulat, at iba pa. Ngunit bakit parang hindi sila organisado? Magulo, napakarami at tila hindi nila alam ang kanilang gagawin. Bawat isa may kanya-kanyang gawain. Mayari, Tala, at Hanan. Binigyan ko sila ng kakayahan tulad ng aking ibang nilikha, at tulad ninyo bilang aking mga anak. Ngunit hindi nila ito ginamit ng maayos. Nais kong gamitin ninyo ang inyong kakayahan upang maibalik sa dati ang mundo. Ngunit, paano namin magagawa iyon, Amang Bathala? Hindi namin kilala at likha ang mga ito. Kayo ang aking mga anak. Nais kong tuklasin ninyo kung paano natin maibabalik sa dati ang mundo ng aking nilikha. Malinaw po sa aming isipan na tanging kautosan niyo lamang po ang pangay namin sa mundo. Makakaasa po kayo na hindi kami ibig sa kung sino man. Nagagalak ako at naiintindihan yung aking hangarin. Uy, may mga bago dito ah. Maligayang pagdating sa San Felipe. Maligayang pagdating sa San Felipe. Magandang umaga sa magagandang dalaga. Jose nga pala at kumuhala ng aming bahay.
Kaya't nakita ko kayong nasa isang tabi at nakatakot. Teka, ba't ba kayo naka-gown? Ha? Gown ba to? Ganito na kasi kinakalakihan namin suot eh. Ay, teka, taga saan ba kayo? Taga malayo. May matutuluyan ba kayo? Ay siya, doon na lang kayo tumuli sa amin. Saan ba inyo? Dito lang, sa malapit. Ano? Tara, ba tayo? O, tara na. Tara. Ngay! Dito na po kami at may 3 po tayong bisita. Oh, sino naman yung kasama mo? Biro lang. Ang gaganda naman ng mga dalagang to. O, pasok kayo. Tuloy kayo. Saglit lang mga teammates. May dumating kaming bisita. AFK muna ako. Maupo muna kayo dun. O mga inay, napasama naman ang timing nyo. Hindi tuloy ako makakais na sa nilalaro ko. O siya nga pala, bakit ganyan ang mga suot nyo? Napaaga yata ang prom nyo Prom? Ano po yung prom? Nakakain po ba yun? Napakapalabiro nyo naman pala. Ay, nako, magpalit na muna kayo ng damit doon. May mga sobrang damit si nanay. Pagpapalit? Ano yung pagpapalit? Naiinom ba yun? Halatang mga gutom at pagod na nga kayo. O, halina kayo at bibigyan ko kayo ng mga damit na pwede nyong magamit. Tapos na po kami magbihis. Ganito po ba talaga ang kasuotan niyo po rito? Sadya po bang maiksi? Juicy pa kayo? Sadya talagang ganyan ang mga damit dito para komportable gumalaw. Uy! Ano to? Ito. Bango ha? Iba yung lasa. Nakakain po ba to? Tingin nga niyo. Sarap ah. Talaga? Tatakaw naman ito. Mayari, pingin naman. Sinulo mo na yun ah. Uy, iluwa mo naman! Inubuha mo. Ba't mo ko inubusan? Inom muna kayo, Ito kinuha ba't ang lamig? Talaga? Lamig nga? Nakakatuwa talaga kayo. Sabik na sabik kayo sa gantong mga bagay. Kayo ba'y mga diwata? Mayari? Balahura mo naman, Mayari. Thank you po. Maliit na bagay. Gising! Bumangon na kayo at mamamalengke kayo. Ay, Jacko! Saan natin, pare? Wala. Uy! Uy, dollars! Yan! Uy, Mayari! Mayari, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sandali lang dito lang kayo. Sige. Ako na bahala. Sige, salamat. Teka, ikaw na naman. Ikaw yung kahapon na. Panigurado, tulong ka na ngayon. Ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan kanina? Ayun pala si Chad doon. Chad, Oh, ba't nandito na kayo? Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong aalis doon? sinubukan kasi namin siyang pakalmahin. Ano? Kamusta? Ano nangyari? Yeah, okay na. Nandala ko na sa kulungan. Ito na po pala yung bag niyo. Maraming salamat. Ingat po kayo. Ingat din kayo. Salamat sa inyo. Oh, total, nandito na rin tayo. Tara na maglibot. Tara.
dito ako makakain para malaman na naman samantala ang iyong sigura. Maraming salamat, Ginoo. Napakabuti mong tao. Chad, bakit mo binigyan ng pagkain yung batang pulubi kahit nagiging kapos din naman ng pang-araw-araw ng pamumuhay? Nais ko lang sabihin sa inyo na pagtulong ay hindi nasusukat sa kakayahan mo at kaya mong gawin. Ito ay nasusukat sa kapasilakan ng iyong puso at sinseridad mong tumutulong. Ganun ba? Napakabait mo pala, Chad, no? Ang dami siguro nagkakagusto sa yung babae. Bibira sa lalaki ang maginoo. Tulad mo, pinahanga mo ako. Ay naku, Mayari. Sige, tigilan mo ako sa mga pamumuri mo niya. Baka lumaki ang ulo ko. Ay nako, may tama ka rin sinabi, Chad. Pwede ba? Huwag mo ang yabangan tong mga kapatid ko. Kayang-kaya rin naman gawin ng iba yung ginawa mo kanina eh. Pagpasensyahan mo na si Hanan, Chad, ha? Sa amin talagang magkakapatid siya yung pinakamahilap sa iba. Grabe itong araw na to, no? Dami nangyari. Pahado, pagod na kayo. Magpahinga muna kayong tatlo sa kwarto at niluluto kami ng nanay ko ng pagkain. Sige, sige. Maraming salamat, Chad, ha? Medyo napagod din kami ngayong araw, eh. Tunay ang napakatindi na ng paraan ng pumumuhay sa mundong to. Napakaraming problema ang ating nakita. Karamihan din sa nakikita ko sa mata ng mga tao ay ang pagiging ganit at pangusga. Hindi ko nga mawari kung may kabutihan pa bang natitira sa kanilang mga puso. Ngayon, naiintindihan ko na hindi madali ang ating misyon. Napakarami pala talaga nating dapat tuwirin. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Wari ko na may pag-asa pa tayong maituwid to. Tsaka naniniwala ako na may kabutihan pa rin natitira sa mundong to. Tulad na lang ng mga mabubuting gawain ni Chad, di ba? Talagang pinahanga kayo ng mortal na yan, ha? Ano bang pinakain niyan sa inyo at ganyan ang inyong pagtingin? Alalahanin niyo ang bilin niya, ama, ha? Alam nyo, tigilan nyo na nga yung bangayan na yan. Kailangan natin mag-isip ng solusyon sa mga baluktot na ito. Alam kong ikatutuwa ito ng amang bathala kapag nalaman niya na nagmamahala ng kanyang mga likha. May mission sila? Bathana? Mga ining, halina kayo, kumain na tayo. Habang mainit pa yung ating ulam. Sige po. Ano po po pwede namin maitulong? Ipasa niyo na lang itong mga baso. Sukas! Yayaman na ako! Uy, alam niyo ba yung kapitbahay namin? Abay, buntes! Uy, Taba-taba. Uy, Mars! Uy, nabalitaan ako. Ano yun? Si Chad, tatlo na buntis, puro panganay. Oy, alam mo ba, may nabalitaan din ako doon. Ano yun? Yung bisita niya ba, yung tala ba yun, alam mo ba? Sino yun doon? daw ng ginto. Ito? Pwede ba humingi? Kung pwede nga lang eh. Talagang di basta-basta yung mga bisita ni Chad, ah. Halata Bigati mo na. may tinatago. Ayos! Fresh me dyan, sis. Saan mo sa akin yan, ah? Wow. Wait lang, tumabi ka kasi dito. Yan. O, dyan. O, isa pa. Ba, filter naman. Yan. Dikit-dikit ka sa akin. Sige. Ang filter naman. Uy, si ano? Sino? Ano? Ayun ba yan?
Uy, balita ko, namimigay ka daw ng ginto ah. Oo Baka nga, namimigay ng naman. ginto. Pero saan mo ba talaga kinukuha yun? Kasi Oo. alam mo ako, marami Ano akong kilala. nakakapagpupo yun? Kung ano-ano binibenta, pati Ay, katawan. madami akong kilala. Kakadiri. Hindi. Teka lang naman ho, ano? Alalahanin niyo ho sanang nasa harap lang tayo ng simbahan. Huwag naman ho sanang kung ano lumalabas sa bibig natin. Tara na nga. Nasasayang lang oras tayo sa mga taong wala namang basehan na sinasabi. Alam mo naman Sorry, talaga ha? eh, no? Di. Wala kay John. Okay. Chad, maraming salamat kanina. Kung wala ka, baka hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko. Nako, wala yun. Mali naman kasi talaga sinasabi nila sa iyo eh. Payo ko lang, huwag ka na sana mamigay ng hinto sa iba. Marami kasing opportunity dito. Sige, naiintindihan ko. Siguro tutulungan ko na lang sila sa ibang paraan. Gaya ng pagbigay mo ng pagkain sa pulubi. Ganun na lang din gagawin ko. Uy, Mayari, alam mo ba, pinagtanggol ako ni Chad kahapon. Talaga ba? Ano nangyari? Naging usap-usapan kasi ako dahil sa pagbibigay ko ng ginto dun sa pulubi. Chad, ang galing pala ng ginawa mo kanina, no? Habang tumatagal, lalo mo akong pinapahanga. Kung mayari, wala yun. Ay, oo nga pala. Gusto niyo ba ipasal ko kasi isang araw? May alam ako lugar na tiyak, inyo magugustuhan. Talaga? Naku, hindi ka namin tatanggihan dyan. Ang tagal na kasi namin, huli kami nakapamasyal. Tsaka dun pa sa amin. Totoo ang tinuri ni Tala, Chad. Masaya akong makauwi muli sa aming tahanan. Pero nung nakilala kita, masaya akong nakapunta dito. Aha, masaya rin ako. Masaya akong nakilala ko kayong tatlo. Ay, oo nga pala, may palabas doon. Gusto niyo maupo tayo sa sala at manood ng paborito kong panoorin? Sige, tara. Talagang nakakamangha pa rin na maaari tayong makapanood. Diyan sa loob ng malaking kahon. Ikaw talaga tala. TV ang tawag dyan. Diba? Teka, yan naman, mag-umpisa na. Ay, ang galing pa nila nagagawa Hindi mo. mo nalutang yung ano. Ay, ang galing pala kulay-kulay sila din diba dito. na? Ang galing mo. Uy, Hanan, ayaw mo ba manood? Nakalilibang iyan. Hindi na. Tatapos mo na lang itong binabasa ko. Ah, sige. Sige. Panahon na upang singilin natin ang mga nilalang na nagpahirap at napastangan sa iyong ama na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ito na ang itinakda ng panahon upang makaganti tayo kay Bathala. Silang tatlo ay ang anak ng makapangyarihang Diyos ng kalangitan. Maaari mo ba akong samahan muna sa palengke? Ah, sige po, inay. Tara po, alis na po tayo. Uy, Chad! Oh, mayari, Nay. Ingat po kayo ah. Sige, mauna na kami. Tala. Chad. Tala. Katulad ng ngayong pangalan. Para sa akin, ikaw ang pinakamaninong na bitin sa kalangitan. Sa bawat araw na aking nasisilayan, ang kabog ng puso ko, dumodoble. Ay hindi, tumitriple pa nga eh. Kaya, Tala, mahal na mahal kita. Totoo ba yung sinabi, Chad? Napakasarap namang marinig na tila para akong espesyal na babae sa iyong mga mata. Chad, mahal din kita. Ikaw ang nagbigay kulay sa mundo ko. Kahit anong gawin, nakadalhin sila. Simula umpisa hanggang sa Nakalimutan yata yung... Tala? Tala, lahat na lang ba gusto mong mapasayo? Napaka-makasarili mo! Sa atensyon ni Ama, ikaw ang laging una. Sa ating magkakapatid, ikaw yung pinakamagaling. Ano sinasabi mo, Maya? Pati ba naman ba sa lalaking mamahalin ko? Chad, ako na lang. Ako na lang ang mahalin mo, wag na siya. Ako na lang ang mahalin mo, wag na si Tala. Mas mamahalin kita kaysa sa kanya. Tama na! Tigil mo yan, Mayari.
akin. Uy, Mary. Mayari, napansin kong tila hindi kayo ayos ni Tala. Ano bang problema? Narinig ko kanina si Tala at Chad na umamin na daw sila sa kanilang nararamdaman na pareho nilang sinisinta ang isa't isa. Ngunit, hindi ko magawang magsaya para sa ating kapatid dahil mahal ko rin si Chad. Mayari, Hanan? Kapatid, patawarin niyo ako. Hindi ko inaasahan na sa pagpunta natin dito sa mundong to ay matututo akong magmahal. Ang hirap niyang pigilan. Kaya Mayari, pasensya na kung di ko agad nalaman na iisang lalaki ang minamahal natin. Sana mapatawad niyo ako, mahal na mahal ko kayong dalawa. Mayari, Hindi ko lubos maisip na may gusto ka kay Tala, Chad. Ngunit ako'y magpapaubaya na sapagkat ang kaligayahan ng aking kapatid ay kaligayahan ko na rin. Ang tanging hiling ko lamang ay huwag mo sasaktan sa kahit anong aspeto ang aking kapatid. huwag kang mag-alala, Mayari. Ipinapangako ko sa'yo na poprotektahan, aalagaan, at mamahalin ko si Tala ng aking buong puso. Silang tatlo ay ang anak ng makapangyarihang Diyos ng kalangitan. Kung kaya't ang kamatayan nila ang magiging sagot upang gumuho ang mundo ni Bathala. Paano natin gagawin yun, Nay? Madali lang yan, anak. Gagawa ako ng lason na kahit ang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Diyos ay matitiyak ang kamatayan kapag ininom ito. Anong nangyari kay Hanan? Bakit parang tila galit siya? Natatakot ako kay Hanan. Ngayon ko lamang siya nakitang may matinding puot sa kanyang mga mata. Ano to? Bakit kasama mo yung si Ama ni Kable? Ikaw ang bakit sumasama pa rin dyan? Alam mo ba na binalak pa yung patayinan? Narinig ko ang plano nilang lasunin tayo magkakapatid. Hanan, ayusin mo ang mga paratang mo. Teka, magpapaliwanag ako. Nagawa ko lang naman Wala yung ka bahay. nang maloloko dito. Ama ni Kable. Si Bathala pumatay sa akin, Mama! Bathala pumatay sa akin, Mama! Tumabi ka dyan! Saan? Yan! Wag! Yan ang nararapat sa'yo. Diyan! Uy! Sana mamatay ka na rin! Ha! Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Ako nang bahala pumatay sa kanya. Wag! Tama na! Ano itong aking nasaksihan? Bakit kayo humantong sa ganito? Hindi kasama sa misyon ninyo magkaapatid ang mag-away-away at magpatayan. Patawad po, Ama. Alam po naming nagkamali po kami.
Patawarin niyo po kami, Amang Bathala. Di po namin yun ginusto. Hindi ginusto? Ngunit ikaw mismo ang nagbigkas para mawala ang buhay ng iyong kapatid. Alam ko nagkasala siya, ngunit hindi niyo dapat suklihan pa ng isa pang kasalanan. Mga anak ko kayo. Kayo mga Diyosa. Alam ninyo ang tama at mali, ngunit bakit kayo tumulad sa mortal na makasalanan? Sinuway niyo rin ang pinakamalagang utos na aking ibinigay. Dahil sa pinili niyo rin ang mortal na yon, kaya't nawala ang inyong kapatid. Ngunit Ama, si Chad ay mabait. Siya ang kumupkop sa amin na mga panahon wala kaming alam sa mundong inyong nilikha. Hindi po yun, Ama. Mabuti siyang tao. Nagawa niya lamang yung bagay na yun dahil sabi niya, ikaw raw ang pumatay sa ama niya. Totoo po ba yun? Bakit? Paano? Anong nagawa sa'yo ng isang mortal? Gulay kayo dyan! Sibuyas, bawang, luya! Luya! Uy, Pogi! Gusto mo ba nito peanut butter? O, pili ka. Ito magana dito. 5 lang. Sige, bilhin ko na to. Sige, bayad mo. Okay. Kawawa naman yun. Parang lungkot ng buhay niya. Madapitan niya. Palamas po, pambiling alok. Naku, masama yan sa katawan. O ito, peanut butter yung kain mo. Masarap yan, tinda ko yan. Bait mo naman, salamat. Gusto mo ba ng tinapay? Halika dito, punta tayo sa amin. May tinapay doon. Saan bahay mo? Pasok ka na. Naku, pawis na pawis. Reaction. Mukhang may nakakalimutan ka ata, Bathala. Tayong mga Diyos ay hindi dapat umibig sa tao. Isa iyang kataksilan. Nais mo bang maglaho ang taong iniibig mo? Alalahanin mong maaring mawala sa iyo ang iyong pagka-Diyos kung lalabagin mo ang ating batas na ito. Hindi dapat tayo umibig sa mortal. Ito'y may nakalaang parusa. Aslam, bawal sa amin. Ha? Anong bawal? Bawal. Anong problema? Shh! Bawal. Mama, Papa, buo ko na. Wow, ano yan, anak? Wow, ang galing naman ng anak Ang mo. galing naman, baby na. Buo-buo na. Ang genius naman niya. Wow, guwapo ka. Wow, paano ba ito, anak? Ang galing mo naman. Wow. Baby ka naman. Pasok na lang mo eh. Ano mag-isa? Sige, Oh.
ginawa mo? Nang dahil sa'yo, namatay si Hanan at si Chad. Bakit niyo ako sinisisi? Hindi ko rin naman ginusto mamatay ang inyong kapatid si Hanan. Kahit pagbalik-balik na rin mo ang mundo, ikaw ang dapat sisihin sa pagkawala ni Chad at ni Hanan. Kung hindi mo sana pinatay ang tatay ni Chad, hindi magkakaganito ang sitwasyon. Wala kang puso. Paano mo nagawang pasdangan ang ama ni Chad? Wala kayong karapatan pagsalitaan ako ng ganyan. Gusto niyo bang isulot ko na kayo sa kapatid niyo at sa pinakamamahalin si Chad? Ha, tala, mayari? Gawin mo kung ano gusto mo. Diyan ka naman magaling, di ba? Kayang-kaya mo pumatay ng kahit sino. Tama na, Tala. Baka kung ano pang gawin niya sa atin. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang ama natin. Huwag ka nga magpanggap na kinakampihan mo si ama. Hindi ba? Paparusahan ko lang din naman kami at gagawin mortal. Kaya wala na akong pakialam kung pasdangin mo ako ngayon. Sige, ama. Kung anong ginawa mo kay Chad, gawin mo sa akin. Huwag mo akong utusan. Bakit hindi ka naman makinig sa kapatid mo? At tigil-tigilan mo ng pagsisisi sa akin dahil nasakit na ang tenga ko at ikaw mayari. Di ba magkaribal kayo ng kapatid mo sa mortal na yon? Eh ano naman kung pagkaribal kami? Kapatid ko siya. At kahit anong sabihin mo, siya ay aking kapatid. Tigilan mo nga ang panlalasa sa isip ng kapatid ko. Wala kang kasing sama. Siguro ay dapat ka na sumunod sa iyong kapatid na si Hanan at sa mortal na si Chad. Dapat ka na mamatay! Anak! Wala na. Wala ka ng karapatang tawagin kaming anak. Kinasusuklaman kita, Bathala. Anak, pasensya na. At iyan ang kwento ng tatlong Diyosa na sina Mayari, Tala at Hanan na pinababa ng kanyang amang Bathala upang ibalik ang likas na kabutihan ng mga tao. Ano yung kwento ni Lola? Yung tungkol sa tatlong Diyosa? Paulit-ulit niya yung sinasabi sa akin. Pinakwento rin. Oo kuya, totoo ba yun? Oo, sabi ni Mama at Papa, totoo daw. Lola, ako po naniniwala doon sa kwento nyo. Ano yun na po? Ako po naniniwala sa kwento nyo, Lola. Ano? Lola, naniniwala po ako sa kwento nyo. Sinisigawan mo ba ako? Hindi naman po, Lola. Ano iyon? Naniniwala po ako sa kwento nyo kasi po mahilig din po ako magpinta at lahat naman po ng mga pinipinta may kahulugan. Tingnan nyo po yung painting. Kayo po bang gumawa nun? Oo. Siya, tama na yun. Tara na, labas na labas. Tara!